Mga kaigsoon, mayong gabi and nakoy ganahan i-share. First time na ako na maghimo og video kay maulaw mong gud ko dili ko anad baan. Ganahan ko i-share ni kay na bless pud ko baan. Ganahan pud ko nga makabalo pud mo ba. And atong basahon ang Romans 12:12. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Magmalipayon sa paglaom, magmapailobon sa mga kalisod, magpadayon sa pagampo. Ang kaning Romans 12:12 kaning isa ni makatabang ni sa tuwa nga inig atubang nato sa mga pagsulay sa kinabuhi. Sa pud sa guide murag mapa ni ba. Una, magmalipayon sa paglaom or rejoice in hope. Ang atong kalipay dili magbase sa kung unsa ka dako sa ato ang bank account, dili siya magbase sa unsa nga position sa imong trabaho karon, manager ba ka o supervisor ba ka, CEO ba ka, o dili pud siya magbase sa wala kay problema. Kay kung kana imong basihan sa imong kalipay, kanang daghan kag kwarta sa imong bank account, na tendency nga magasto dyan na siya. And kung sa imuhang trabaho, sa trabaho ra po ka magbase sa imuhang kalipay, na tendency nga mabankrupt ang kumpanya, na tendency nga magkagubot ang inyuhang trabahoan, magtanggal og mga tao. So wala siya assurance ba nga permanente. And kung maingon kag ang imuhang kalipay kay walay problema, praise God, kay masinati nato na, pero naamang gud ta diri sa kalibutan, so maka-encounter jud ta og mga pagsulay, so kana siya temporary ra jud na siya. Pero kung naglaom ta sa saad sa Ginoo, naatay hope sa saad sa Ginoo, nga dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan, so magkinaunsa man ang atong kinabuhi, magka problema man tag financial, magka problema man ang ato ang wealth, ang health, magka problema man ta sa ato ang relasyon sa pamilya, magka problema man sa business, tanan-tanang klase nga problema, kung naata naglaom sa saad sa Ginoo, dili jud ta pasagdan ni Lord. Kay pag si Lord ang magsaad, mangako, naghatag og promise, dili jud na siya mapakyas, kay faithful kay nato ang Ginoo, and wala siya saad nga pakyas ba. Kay kung dito ta naglaom sa kalibutan, sa mga unsay kahatag nga kalipay sa kalibutan, kana siya mapakyas jud na siya, kay tao ra pud bayat no. So kung adto na to ibutang ato ang hope sa saad sa Ginoo, maski magka-problema man jud no, dili jud tabiyaan sa Ginoo. So magpabilin ta sa presensya sa Ginoo nga pang eternal, dili temporary. And ang ikaduha is magmapailobon sa kalisod, be patient and tribulation. Ang mga pagsulay, mga igsuon, dili siya silot. Training ni siya para mahimo tang lig-on. And sa panahon nga wala pa tay Ginoo ba, sa panahon nga kita-kita lang ba, kanang nata kabalutan na si Lord, pero nang taphaw lang bitaw. So kung magka-problema ta, sulbaron din nato ato ang problema nga ato lang ba. Ilabi na ka ng nagproblema ka og financial, nagproblema kag asa kag pangpagamot sa imuhang pamilya or sa imuhang anak, nagproblema ka nga ang imuhang business kay pasarado na gyud, kanang wala na gyud, kanang wala na pag-asa pa. Sa pagka-desperada nato, sakto ba ko nga term, pasensya ha, sakto ba jud ko, correct lang ko ninyo guys, mga kaigsuon. Sa ato ang pagkaingon ana ba nga gusto nato nga masulbad dayon nato atong problema,
diha dayon sulbaron dayon in our own lang ba nga way na ay tendency nga mas napalala nato ang sitwasyon. Nagpananglitan, nagproblema ka ang kwarta asa kag kabayad sa mga bayronon din ang apply kag trabaho and sa wa nato damhang ato dang gisudlan og trabaho kay illegal dayto siya. So dako na siyang problema no, nagtuotang at sulbat na siya pero mas nilala. Pananglitan na tungod sa gusto nato nga maayo day ng mga sakit, tagpakonsulta tag bisag kinsa, bisag unsa-unsa, tanan giduol na nato pero walay kaayuhan. Mas napalala noon nato ang sitwasyon. So kung naatay problema ang atong giduol ang Ginoo, nangayo tagtabang niya kay atong gi-acknowledge ba sa atong kaugalingon na dili nato kaya kung wala ang Ginoo. So niduol ta sa Ginoo. And naa siya nitabang nato. Naa siya always nakuwat nato. Atong basahon ang sa story ni Jesus katong naglakaw siya sa tubig nga si Peter yang gi-invite na kam sa Mateo 14 Mateo 14 verse 22 to 33. So ato lang ni siyang i-short lang natin mga igsuon kay medyo taas-taas lang ni siya. And sa time na before ni nahitabo, di ba gikan sila sa katong nagpakaon si Jesus o 5,000 na mga tao. And di ba na-encounter nila ang mga disciples, na-encounter nila ang miracles ni Jesus, ang mga tao po nakasinati sad. Na-encounter, nakita sad na nila. And then naabot na ba mo sa punto nga namo sa sitwasyon na nag-celebrate mo sa inyong kadaugan, nakapasar mo sa inyong board exam, ang inyong business nilago pang maayo, happy ka inyong family, maayo ra inyong relasyon sa inyong mga igsuon, tanan-tanan, kanang nag-celebrate mo sa inyong kadaugan ba, then suddenly naabot ang problema. So sa si Jesus nagwalk sa ibabaw sa tubig. Before di ba kon sila na sinati nila ang miracles ni Jesus, nakita nila ang kadaugan ba nga na multiply ni Jesus ang katong 5 rakapan o 2 ka isda. And then katong niana si Jesus diin na nila mga disciples nga padton sila sa Picas side. Wala magdahom na naday balod ay naday mo abot na bagyo sa ilahang padulong dito sa Picas side. And ingon ana sad tanong nga naata sa tunga sa to ang kinabuhi nga nag-celebrate sa to ang kadaugan din kalitra ang problema abot. So sa ani nga time nangahadlok ang mga disciples kay na sila'y nakita ba nga naglakaw, abi nila naalaan nila si Jesus og multo, so hadlok sila. And si Peter ni ana din si Jesus nga sa verse 27 nga, but immediately Jesus spoke to them saying, "Take heart, it is I, do not be afraid." So di ba hadlok naman kayo ang mga disciples, so kita sad na times nga hadlok asa na lang jud ani manguha og mga kanang pangbayad sa kuryente, problemado kay ta ba, nahadlok kay ta nga guol kay ta, balaka kay ta, kay naglibog ka kung unsa imong buhaton. Pero niana si Jesus nga, "Take heart, it is I, do not be afraid." So yes, maka-encounter man tag mga pagsulay sa kinabuhi, pero always nato hinumduman ang pulong sa Ginoo nga di ta angay mabalaka. Di ba pag adto nila sa Picas side na samtang sila sakay sila sa bangka na ay kanang gibalod sila, gibagyo sila,
and itong naalaan nila si Jesus og kanang multo. And then niya na si Peter nga, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. And Jesus said, come. So naa sila sa kanang kabalaka, kaguol, kay naay bagyo, kanang halok sila ba. Pero si Jesus niingon nga come. So kung kita pod na atay mga problema, na atay mga kagulanan, bugat ato ang kasing-kasing na kuan ba ka, na discourage ba ka, na bakay kalagot, na nang gibetrayed ba ka, bisag unsa pa man na Jesus said come, sumuduol ta niya. So pagduol ni Peter kay Jesus, naa pa ang bagyo ha, nakalakaw siya. Kay pag ingon ni Jesus come, so ni-obey si Peter. Pero si Peter nasayod jud na siya no nga wala jud makalakaw no sa ibabaw sa tubig, mananagat ba na si Peter. So imposible kayo no. Pero si Peter ning obey man siya, naingon man si Jesus nga come. So nigawas siya sa bangka o samtang nakapokus siya sa Ginoo, na sinati na experience niya ang miracle ni Jesus no, na nakalakaw siya sa tubig niya. Kung kita sad, kung atong ihatag sa Ginoo ang atong mga hinanakit, mga problema, tanan-tanan, kung atong ihatag sa Ginoo, kung muadto ta sa iya ha, mugaan atong pamati, kay tabangan man ta niya. Kung nakapokus ang ato ang mata, nakapokus atong attention sa ato ang Ginoo, naara jud na siya always kanang dili ta mas kinaa ang bagyo, mas kinaa ang problema, at peace ka, makalakaw ta. Pero pag si Peter, nakalakaw na to siya, unya dito siya nakatanaw dito siya sa bagyo. So naghinay-hinay siya og sink ana siya nadire sa, diba na to si Jesus nga, he said come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. He cried out, Lord, save me. So, nakalakaw na to si Peter. Pero paglingi niya sa kakusog sa bagyo, nagkahinay-hinay siya o kalunod. So, ingon anak pudta, kung mawala ato ang focus sa Ginoo, ato ta nakapokus sa problema, imbis kung natay problema idagan nato niya, pero adto ta nakapokus sa problema, magkahinay-hinay ta og kalunod, mao nang ma-stress na ta, awa tay tulog, ma-anxiety na ta, kanang mawad-an ka gana sa imuhang kinabuhi, mawad-an ka gana sa imuhang pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, kanang makaingon ka ba nga Lord, kanang nag-serve man ko nimo Lord, pero nganong naa man gihapon problema Lord, nganong man gihapon na kanang mga ingon ana nga situation ba. Kay kung naka-focus ta sa kay Jesus, ang atong attention kay naa sa Ginoo, maski naa pa to ang bagyo, naagi maka-encounter gihapon ka og miracles, gaan imuhang pamati kay naaman si Jesus. Pero katong nang mag-focus ta sa to ang problema, magkahinay-hinay jud tag kalunod. Pero wala ni ingon nga kung matipas ta sa dalan, kung adto ta maka-focus sa problema, wala ni ingon si Jesus nga ay dili na ka pwede mo duol nako kay kuan bitaw nanang nawala naman kasi mo sa dili. Ang atong Ginoo gentle siya, buutan kay si Lord, mahigugmaon kay siya, pinangga kay taniya. Maski kita mawala man nato ang focus sa Ginoo, si Lord magpabilin ra gihapon ng mahigugmaon, wala siya mausab, magpabilin gihapon siyang mga protekta ka nato, magpabilin gihapon si Lord nga magagiya ka nato, magpabilin ra gihapon si Lord nga motabang nato. Si Lord dili mausab man ta, pero atong Ginoo dili siya mausab. Si Peter nakawalk siya, na lost sight, nalunod, nangayog tabang sa Ginoo.
Kumbaga si Peter dili perfect, pero si Lord perfect. Wala na usab si Lord. Kita dili man ta perfect pod. Namjud tendency nga magtuol sa Ginoo, tipas na pod, malunod na pod. Kay matipas naman pod, pero di ta magduha-duha og duol sa Ginoo. Naa siya always naghuwat nato. Awa, pag ingon ni Peter, Lord, katong naginahinay na siya o ka sink ba, Lord, save me. So, na sa kuan si Peter na nakita niya nga na dili niya kaya nga siya lang malunod siya, pero pag ningon siya, Lord save me, so kita pod, Lord tabangi ko, Lord help me, dili pasabot nga nangayo kakagtabang sa Ginoo kay kanang kuan nata kanang weak ta ba, pasabot ana nga nangayo tagtabang sa Ginoo kay dili nato kaya kung wala ang Ginoo. Malunod ta kung wala ang Ginoo. Magka problema jud tag samot kung wala ang Ginoo. Unang dili ta maulang moduol sa Ginoo, magkiunsa-unsa pa man ang mahitabo, dili man ta perfect pero kanunay ta mo balik sa Ginoo. Si Lord wala jud na siya mausab, dili siya mausab, kanunay faithful na siya sa iyang promise nga dili ta niya biyaan, dili ta niya pasagdan. So pag ingon ni Peter nga, Lord save me, ingon din si Jesus, Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" So pag ingon ni Peter nga, Lord help me, naa ang kamot dayon ni Lord ni tabang. So kung kita pod magkinaunsa man, kumangayo ta og tabang sa Ginoo, naa ang kamot ni Lord anda mo tabang. Dili man ta perfect pero si Lord perfect man, so muduol ta sa perfect kay para tabangan ta, para tarungon ta, para dili ta malunod ba. Naa si Lord magauban ka nato kanunay, faithful siya, dili siya mausab. And ang kung always lang jud ta nga mobalik sa Ginoo, dili ta mawad-an og kanang focus sa Ginoo ba, na ubanon nato si Lord kanunay sa to ang kinabuhi, himuon nato siyang sentro sa to ang kinabuhi, kay ingon si Jesus, come. So kung magka problema tag financial, Jesus said come. Problema ta sa ato ang health, Jesus said come. Problema ta sa ato ang mga financial, Jesus said come. Problema tanan, Jesus said come. Dili wala siya niingon nga, uy dili man ka kuan, ninduol man ka sa unan, tipas man ka, dili nga nana si Lord kanang open ka iyahang mga kamot para sa tua, mga yung tabang niya kay siya pinangga kay taniya, love kay taniya mo nang Jesus said come. So di ta magduha-duha, dili ta maguul, dili ta kanang Lord maulaw man ko, Lord uy sige ra man ko balik-balik something na no, dili kay ngano si Lord ang iyahang tan-aw sa tua dili sama sa pananaw sa uban nga i-judge kaniya, kanang naa siya always magagiya kanato sa matarong na dalan. Magpadayon ta sa diri na ta sa ikatulo, magpadayon sa pag-ampo or be constant in prayer. And kani siya importante pud kayo ni siya sa tong kinabuhi, importante ni siya tanan nga the more ang problema nga mudaghan, mas the more nga mas muduol ta sa Ginoo, mas the more ta nga mo come to Jesus ta and mag-ampo. Kumbaga mga problema dira daghan man na, bisag unsa nga klase nga mga problema, magpadayon tang mag-ampo. And ay story ani ba si Daniel. So ato ning basahon ng kay Daniel, taas-taas jud ni siya no, kanlain man nga kuan situation. So
Darita sa katong si Daniel and the lions then. So na siya sa Daniel 6 1 basta taas ni siya. And then kani ang story ani ni Daniel kay ang background ani ni Daniel kay katumaning it happens nga ginadili ni Haring Darius ang pag-ampo. Kay kung kinsa tong mag-ampo gawas niya ilabog sa lungag, itambog sa lungag sa leon. Nana makita na sa Daniel 6:12. Kanin pero si Daniel bisag gidili ang pag-ampo, mas the more na noon siya nga ni nag-ampo siya 3 times a day. Niluhod siya og nag-ampo. So kumbaga 3 times a day siya nag-ampo sa Ginoo. Makita ni siya sa Daniel 6:10. So mas si Daniel nakabalo siya nga ginadili ang pag-ampo sa laing nga pag-ampo ni Jesus Christ. Ginadili kay baw siya nga bawal, pero mas the more na noon siya nga ni padayon og ampo. So kung kita pod kitang mga tao nga daghan man tag mga problema, wa man dili man jud na nato mawala ang problema, no, pero mas the more ta nga mukam to Jesus, mas the more ta nga mag-ampo, magpabilin sa presensya sa Ginoo, mas the more ta nga kanang mas muduol sa iyaha nga mo'y nasayod sa atong kinabuhi, nga mo'y naghatag natog kinabuhi ang Ginoo. So mas problema mas mapaisugon ta ba ka nga magpadayon magpagpangita sa gingharian sa Dios. Naanay problema, di man jud na siya mawala, naara man jud na pero hinumduman nato kanunay nga buhi ang atong Ginoo. Naa siya, nagalantaw, nagagiya kanato. Nasayod siya nga nahirapan na ka, nasayod siya nga kanang galisod na jud kay ta ba, pero wa jud ta niya pasagdi hantud karon. And mao na to, no, mas ni nag-ampo panog 3 times a day si Daniel. And then wala siya si Daniel, wala siya ni hunong to come to Jesus, mas nag-ampo siya padayon. So sa iyang pagpabilin nga pagka pagka maampuon, nagpadala ang Ginoo og anghel ug gisarad-an ang baba sa leon. Wala nakaon si Daniel. Nana siya sa Daniel 6:22. So kung magpabilin tang mag-ampo kanunay sa Ginoo, yes, tinuod man jud na ang mga problema, no, kanang di man jud ta ka ingon nga wa jud tay problema, tinuod man jud na siya, no, tinuod siya, pero always nato hinumduman nga tinuod atong Ginoo, buhi ang atong Ginoo. So mas the more noon ta nga mas muduol sa iya, mas the more noon ta nga mas mag-ampo sa iya, nga bisag unsa tanang mahitabo, bisag unsa pa na kalipay, kalisod, kaguol, mas mukam to Jesus ta, mas mag-ampo ta. And naay lesson, tulo ka lesson kay Daniel, no, and mo ani siya ay sa lesson 1, ang atong Diyos buhi og nagapadayon. So mao na to, wala na nakaon si Daniel, no, kana magpadala naman tog anghel ang Ginoo, gitak-uman ang baba sa leon. So mo ni niingon sa Daniel 6 verse 26, na nakita man ni Haring Darius, niingon ang hari, siya mao ang buhi nga Dios ug magapadayon sa kahangturan. Ang atong Dios dili patay. Dili siya Diyos nga hinimo og kahoy or bato. Buhi siya nga Diyos. Hallelujah, praise God. Nagalihok siya karon nato, ha, kanang naa siya sa atong kinabuhi, wala jud niya pasagdi, buhi ang ato ang Ginoo og dili siya ma-expire.
magpadayon ang Ginoo nga mag-guide ka nato hangtod sa kahangturan na asya maghigugma ka nato. Kung gibati man nimo nga nag-inusara ka, kung gibati nimo nga walay nagmahal nimo, kung gibati nimo nga gi-judge ka na sa ubang tao, always remember si Jesus dili ingon ana. Pinangga kaniya, always remember nga naa si Jesus nag-uban nato kanunay. Always remember nga naa siya anda mo na mutabang ka nato kanunay. Always remember nga si Jesus dili diha sama sa mga tao kung unsa siya mag-judge lahi. Pinangga ta sa Ginoo. And buhi ang atong Ginoo. Naa siya. Nakita na ni Haring Darius no. Kung ang Diyos ni Daniel nagpatakom sa baba sa leyon, maupo na ang atong Ginoo nga mopatakom sa atong mga gipamati nga mga problema, mga kasakit, tanan-tanan siya pud na ang patakom sa baba sa mga problema. Hallelujah kay atong Ginoo, dili na mausab Ginoo ni Daniel, Ginoo sa kaniadto, ang Ginoo sa karon ug ang Ginoo sa umaabot. And next is ang ikaduha. Lesson nga ikaduha, ang atong Dios nagaluwas og nagalibre. Verse 27. Siya nagaluwas og nagalibre. Ang Bisaya lang ni akong dikuan mga ka-sister o ka-brothers no, mga kaigsuonan kay para dali-dali ra pud siya masabtan. Verse 27, siya nagaluwas ug nagalibre. Unsa atong makatunan ani? Sa tuang kinabuhi dili nato trabaho ang makigpatay sa leyon no. Kundili ang atong trabaho ay magampo ug mosalig sa Ginoo. Ang pagluwas, ang pagtakom sa baba, trabaho na ni Lord. Siya ang bahala ana kung atoa. Ang atoa lang ang mukam sa iyaha, muduol ta niya and magampo. Bisag unsa pa man na ang imuhang leyon sa imuhang kinabuhi, mga utang bana, kahadlok, kasakit, kaya kayo nang isira ni Lord. Kaya kayo ni Lord na isira ang babaana. Kay ang Diyos ni Daniel maong gihapon ang Diyos nato karon og Diyos sa umaabot. Hallelujah Lord God. And lesson 3, ang atong pagmatinud-anon nakaapekto sa uban. So kung kita di ay matinud-anon kay ta sa Ginoo, makaapekto pud na sa uban. Ngano man tanawa unsa ang nahitabo kay Haring Darius nga si Daniel ni kaman siya kay Jesus no, and mas nagpabilin man siyang nagmaampo kay Jesus. Ang hari miingon mismo, ang mga tao kinahanglan magkurog ug maghadlok atubangan sa Dios ni Daniel. Verse 26. Tungod sa pagkamatinud-anon ni Daniel, ang tibuok king harian nakaila sa Ginoo. Hallelujah. Ang imo dayong pagkamatinud-anon sa Ginoo nakatabang, nakita din na pod sa ubang tao. So mga igsoon, ang imong pag-ampo karon, ang imong pag-alagad karon dili sayang nakaapekto na sa mga tao palibot nimo, mahimo siyang saksi sa Ginoo. Kumbaga, kung magpabilin kang faithful sa Ginoo, magpabilin kang come to Jesus, gyapon ka nakita ang kumbaga ikaw na nakita ang light sa ubang tao, gikan nimo come to Jesus po na sila. Hallelujah no, si Haring Darius likuan po siya mismo. Hallelujah. Hallelujah no mga igsoon. And grabe kayo si Lord ka faithful sa iyahang mga promise no. Imagine si Haring Darius, niingon siya sa una nga ilabog niya ang kinsatong mo simba aside niya, so iyang itambog dito sa lungag sa mga leon. And then si Daniel nagpabilin nga magmaampuon sa Ginoo 3 times a day, nga kabalo siyang ginadili pero nagpabilin gihapon siya. So gitabangan siya sa Ginoo, gitakom ang baba sa leon. So kung kita pod magpabilin tang magmaampuon kanunay, mas damor ta nga mukam to Jesus, mas damor ta nga
musalig sa iyaha, mas magdamorta nga magpabilin, magpaubos. Ang kuno nato nga di jud nato kaya kung wala ang Ginoo. Kay tanan-tanan si Lord nasayod na sa to ang kinabuhi. Kung unsa man na ang mga gipangpas-an nato karon, ato na i-surrender sa iya kay kaya na niyang patak umon. Di ba? Katong si remember si pag 'di ba nangay man tong tabang si Peter kay Jesus nga, Lord save me, kay katubit ang nanginay siya kalunod ba. So giluwas siya sa Ginoo. Then napahinto ni Jesus ang bagyo. So pati gani mga bagyo ni obey kay Jesus. Ang leon na ganing napatakom. So tanan-tanan si Lord ang nakakontrol sa tanan, siya ang nasayod sa tanan, siya ang naay control sa tanan. So we need Jesus. Dili nato need ang kanang sa miracle, mas dili nato need ang kanang miracle lang jud ang atong kinahanglan, kundi si Jesus. Kumbaga dili ta mag-apas sa blessing kundi adto ta sa blesser. Sakto ba ko? And kuan lang ko ha, and kanang correct lang pod ko kay kanang first time biyanin ako no. And thank you kaayo, and I pray that the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. And may the blessing of God be with you always. And mga kaigsuonan, magpabilin tang ang mukam to Jesus magkinaunsa. Balik ta sa iyaha. Hallelujah. Praise God. Thank you and God bless you and good night. Thank you.